Right, magandang araw po sa ating lahat. Live tayo ngayon dito sa ating pong Carlos P. Romulo Senior High School para sa isang proyekto, ang Brigada Eskwela. At kasama natin ngayon ang pinuno ng ating pong 1502nd Brigade, si Lieutenant Colonel Noto, and of course, ang ating pong EXO. Kasama din natin ngayon si Major Paralan. Magandang umaga sa inyo, sir. Good morning, Major Bunaw. Kumusta po kayo? Okay lang naman at ito nga, from my place going here, it took me around 2 hours, more or less 2 hours, just to reach this place. Wow. Oo. So bago tayo magpatuloy, bumati muna kayo sa ating pong mga taga-subaybay, sa ating pong batiin ang lahat po ng nakakakilala sa inyo, pati na yung ating mahal sa buhay. Unang-una, gusto kong batiin ko kayo ng Happy 127 Philippine Independence Day celebration. So, napakagandang araw ito para sa atin at ito ay nagbibigay talaga ng tunay na kalayaan. At ito, ginaganap namin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa ating school na nandito ngayon sa Carlos P. Romulo Senior High School, kung saan ay kasalukuyan kami nagkakandak ng Brigada Eskwela. Kasama namin yung mga teachers at principal na mga pang ibang staff ng school na ito. Okay, good morning sa aking OIC, Colonel Noto Sir. Ganon din sa ating masigasig na S7, Major Bunaw. Maraming salamat sa iyong paanyaya at pagbibigay ng panahon, opportunity para kami iyong interviewin. Pagbati sa lahat, sa iyong mga followers, masusugid na tagahanga at tagasunod sa ating isinasagawang anniversary ng ating kasarinlan. Isang mapagpala at malayang umaga, araw sa ating lahat sa paggunita natin sa tinatawag nating Independence Day ng ating bansa. At kasalukuyan ay nandito tayo bilang pagdiriwang ng activity na ito ay isinasagawa natin ang isang noble activity which is the Brigada Eskwela dito sa Carlos P. Romulo Senior High School. Okay, maraming salamat. At tunay nga na bagamat tayo ay fiesta official or holiday, nagpapatuloy ang serbisyo ng atin pong mga laangkawal dito pa mismo sa Carlos P. Romulo. Pero bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kapwa ko laangkawal, balikan muna natin. Balik tanaw muna tayo, no? Sa maiksing kwento, ano po ang background ni Sir Noto at ni Major Paralan? Ako ay retired military officer for almost 23 years. I've served the country for almost 23 years. So, almost of my assignment was with the Special Forces Regiment. So, maganda yung nagiging karanasan ko rin sa aking pagsiservisyo. At sabi ko nga noon, nung pag-retire ko, nung 2010, sabi ko sarili ko, tama na yung pagsiservisyo ko sa ating bansa. Pero nung 2017, nagkaroon uli ako ng interest na bumalik sa serbisyo sa pagiging reservist naman. So until now, nandito pa din ako kasi unang-una gusto ko talagang i-share yung experience ko, gusto ko makatulong kung paano ba natin ma-improve ang reserve force natin. So that's why hanggang ngayon ay nandito pa din tayo. So ito talaga yung passion ko at dito na rin siguro talaga nakalaan yung naibigay sa akin na pagkakataon na talagang maibigay ko yung
tamang serbisyo sa aking bayan at sa ating kapwa. Napakaganda pala ng kwento, ano? Oo nga From talagang full military. Tapos ngayon, nasa reserve pa, pero full pa rin ang ginagawa niya, di ba? Yes, Oo, yes. oo. Si Major Paralag, sir. Okay, maraming salamat kasamang Ricky sa iyong tanong tungkol sa aking pinagmulan or yung background ko. No? Actually, I am wearing this uniform, sacred, so to speak, itong uniform na ito, because of my background. Ako ay produkto ng ROTC kasi bata pa lang ako, nandun na yung tinatawag nating passion eh. Nung ako'y nasa elementarya, ang aking proyekto sa practical arts noon, kung iyong tatanungin, ay paggawa ng isang dummy yung baril ba? Rifle. Okay. Yung ginagamit sa ROTC, ano? Oo, gumagawa. Yan yung aking ano nun eh. So, siguro marahil dun sa aking ninuno din, ang aking grandfather kasi is dating police. So, yun siguro nanggaling din yung aking yung inclination. And then, so, nung ako'y nasa high school, nag-CAT ako, CAT officer. Pinagpatuloy ko to because of my passion na magsuot talaga ng isang military uniform. Oo. So, sa college, ako ay first year pa lang, I took the challenge. I entered the COCC. Yeah. Isa sa Cadet officer. Yes, Command candidate course. corps. Oo, Candidate candidate corps. corps. So, yun, doon na yun eh. Doon na nagsimula talaga yung kung ano yung buhay ng military. Kasi iba yung sa high school, iba sa college. So, nung nasa COCC ako, talagang kakaiba eh. Yung mga challenges doon eh, talagang yung sinasabi nating yung foundation, nakakatulong talaga. No? So, nung ako'y nasa COCC, itinuloy-tuloy ko na. Kasi nung time namin, 4 na taon. 4 na taon. Buhay training. ROTC, oo. Kasi Apat MS talaga. 11, 12, 21, 22, and then when you took advance, meron 31, Yes. may 23 pa yan Hanggang eh. 42. May 23, 31, 32 hanggang 43. Yeah. 43. 43 kapag ma-commission ka na. Talaga, oo. So, natapos ko yung stages na yun sa aking military training. And simultaneously, yung aking academic, hindi ko pwedeng pabayaan din. Kasi hindi ka makukomission as officer kapag hindi ka nakatapos ng academic. Correct. So, I took my bachelor's degree sa isang universidad dito sa Manila. So, hanggang sa yung inclination ko talaga is more on military. Okay. So, nag-proceed ako sa provisionary. Then after that, after 6 months, na-commission ako. Kasi nung time namin, pahirapan ng commissionship noon. So, personal yung lakad. So, yun, pinagtsagaan ko hanggang sa na-commission ako to second lieutenant as a second lieutenant sa Philippine Army. And then, nung na-commission ako, nag-ROTC training staff na kagad ako sa iba't ibang university dito sa Manila. PUP, napakatagal ko na dyan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ako. 1992, nandyan na ako eh. St. Jude, kasi activated pa yung, filled up yung unit na yan. So, ganun. Hanggang sa, meron akong works as, yung trabaho ko as civilian, ako'y nagturo sa isang Catholic school, as high school faculty. So, nawala yung ibig ko sabihin, hindi ako nagpa-call to active duty. Pero, dumating yung time na nagkaroon ng programa ang ating armed forces na yung mga reservists pwedeng magpa-active. So, 2 years. Call to active duty ako in 2010. So, kumbaga, nandun pa rin kasi yung passion natin. So, pumasok ako as active personnel ng ating Philippine Army. Na-assign ako sa RESCOM pa dati, 2010 to 2012. Then, na-terminate, na-revert, back to civilian. So, hindi pa rin natapos kasi meron na naman, after 5 years, yun yung program eh. After 5 years, napakaduli ako. So, yun. So, twice ako na-call to active duty. So, yun. And then, after that, andito na sa reservist. Na 1990s pa, reservist na ako. So, hindi nawawala yung aking commitment at saka yung passion to serve our countrymen. Follow up lang, kumusta yung experience natin sa pagiging CAD? Well, nung nasa CAD ako, kung ano yung buhay ng
ating tropa, yung active, Regular. regular troops natin, ganun din yung na-experience natin. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta umuwi. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Hindi structured ang buhay ng ating military organization. And that is part of yung tinatawag nating discipline. Yes. Iba talaga ang buhay. So, yun nga, malayo sa pamilya. Oo. And then, naintindihan ng aking family naman. Very supportive naman kasi alam nila yung aking passion talaga and commitment sa buhay. So, nawala ako sa kanila ilang Ilang Kasi taon. sa 2 years, mga ilang beses lang yung ating tinatawag, sir, na na RNR. 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 Bumabalik sa family. RNR, yung rest and recreation. 7 days ka lang nasa family mo. Then balik ka kagad sa kampo kasi kung hindi, maawol ka. So yun yung discipline na natin diyan sa ating military organization. And pagdating naman sa career growth, napakalaki ng naitulong. Nung ako'y na call to active duty, kitang-kita natin kasi nabigyan tayo ng chance kung ano nga yung trabaho sa opisina, okay? Lalo na sa admin works, yung paggawa ng mga write-ups, yung radio messages, basta yung STL. Dala mo yung experience mo. Kaya yun din yung malaking tulong na naitulong sa atin nung ako'y nasa call to active Kasi buhay. tanongin natin si Colonel Noto, kasi siya ay talagang regular. Kuya, ano yung talagang ginagawa sa regular force na kakaiba dito sa reserve force? Unang-una, ang nakita kong challenge talaga. Kasi sa regular, yung mga sundalo, kailangan mong sumunod. Kasi ang trabaho, full-time ka eh. Yeah. Full-time ka. So, dito kasi sa atin, ang difference talaga is volunteer. Volunteer. So, volunteer, ibig sabihin kung ano lang talaga yung magpunta doon sa isang activity or something like talagang Yung may time. Yung may time. may time, yun lang yung asahan natin na tao na magtulong sa atin. Whereas doon sa military talagang full time nandoon na 24 hours 24 nandoon ka eh. hours, So anytime pag sabihin mo na okay, let's move. So Move talaga. lahat yung tao mo magmo-move talaga. And then ang nakikita ko talaga is compared to what you call discipline na more or less masasabihin natin na yung yung discipline sa regular compared dito sa atin sa reserve medyo makikita natin is parang kasi nga every Sunday lang tayo nakikita or something like but then nandun pa rin talaga yung discipline Yes. discipline in the sense na sumusunod tayo doon sa protocol, sumusunod tayo doon talaga sa mga kautusan. So, sabi ko, hindi kasi natin pwedeng i-compare yung discipline. But as long as we serve in a military organization and hindi naman siguro masyadong questionable yung discipline doon kasi sa training pa lang is talagang Iba talaga. in-imbibe na sa atin yung discipline. Siguro dahil na matagal sa regular kasi palagi kayong nagsasama. Kikita araw-araw. So that is very different doon sa situation sa mga reservists. But then the bottom line is hindi dapat natin question yung discipline kasi lahat naman ng mga nasa armed forces o nasa tahanan ng military is nandun talaga yung tinatawag na discipline. Discipline. So, Yes. kumbaga naka-imbibe na sa culture. Magdedepende lang na doon yung degree. Yung degree ba? Yung degree ng discipline. Oo. So, pagdating doon kasi ako ay isa ding na-inspired sa ginagawa ng military. When I was young, yung mga sundalo sa Bicol, talagang doon sa amin nagpa-firing. Alam nyo yung ginagawa nila, itong saging, yung ganito, puno ng saging, yan yung kanilang target. Talagang dyan sila naghahasa. So, ang nakakatuwa dito, ako ang tagapulot ng mga laglag basyo. Yung mga basyo, pag yung Armalite pa noon ng kanilang ginagamit. So, sabi ko, parang nung habang lumalaki, naiisip ko yung ganong experience o kultura ng mga sundalo. And my family and relatives ay bahagi din. May nasa police, may nasa military, may nasa Coast Guard. So parang nung pangarap ko, nung bata ako, hindi ko magawa-gawa. Pero nung matapos na ako mag-college, nag-ROTC din tayo,
May Cub Scout pa nga noon, kuya. Kung naalala nyo, no? Cub Scout, Boy Scout, hanggang sa, ano ito, yung COCC, hanggang ROTC. Yan ay na-experience ko. C80 muna. And then ROTC, yan ay na-experience ko din. So, nung natapos na ako, after working na, no? After how many years, parang nanumbalik yung inspiration ko at passion to serve. I was influenced by many generals, no? Doon sa Camp Kapinpin, sa Tanay Rizal, na madalas pumupunta sa akin kasi ako yung isang manager ng facility ng DSWD at that time sa Tanay Rizal, katabi lang mismo ng Camp Kapinpin. Sabi niya, bakit hindi ka sumama sa amin, no? Maging reservist o magpa-commission ka. So sa akin, wala naman akong talagang balak. Ang excitement ko, hindi na masyado kasi ginagawa ko ng trabaho ng humanitarian eh. Oo. Pero sabi niya, mag-comply ka lang and then isubmit natin sa Camp Aguinaldo. So, awa ng Diyos, after 1 year, ako ay na-commission bilang second lieutenant dito sa Prescom. And marami din tayong mga na-share ng mga projects, mga innovations dito sa Prescom bago ako kinuha ng 4RCDT. Doon sa Camp Sakay, Camp General Sakay. And nilagay ako nila sa 17 offers. So sabi ko, ito na yung oportunidad para ma-share natin yung ating mga experiences, kaalaman. Kaya nung ako that time yung CMO din ng 17 offers bilang deputy. So yung mga reservists for the first time during pandemic time, binigyan natin po yan ng mga relief assistance din. So that is the first time. That was the first time na yung mga sundalo, na mga reservists, mga biktima din ng pandemya. May mga problema din, pero nagsiservisyo. Sabi ko, bilang pagkilala sa kanila, ibigay natin sa kanila naman, sila naman yung ating tulungan. So yung uniform service, nabiyayaan natin ng family assistance, yung food pack. So yan yung mga kwento rin sa side ko. Marami pa yan, pero sa ibang interview. Okay, balikan natin si Major Paralag at saka si Colonel Noto. Yung paano nyo i-describe itong mga doctrine, itong education, itong mga karanasan na napulot ninyo ngayong nandito na kayo sa Reserve Force. Paano naman ito natin magagamit? Okay. So unang-una, ang isang doctrine, no, sa nakikita ko ngayon, no. Ito yung tinatawag na doctrine, no. Yung leadership. That is one of the doctrine ng particular sa army, no. Na wherein talaga napaka-importante ito sa lahat ng bagay, particularly yung pagmamanis mo ng isang unit. Napakalaking factor kung paano mag-come up ng mas effective at efficient na management ng isang unit. Nasa leader yun. So, hindi ang officer kasi hindi kailangan na matalino. Hindi rin kailangan na sobrang yung agresibo siya, no? Kasi dalawang bagay kasi yan eh. Yung sa sa leadership masasabi natin na hindi kailangan ng talino kasi as a leader, you should know how to listen, you know how to follow. Yes. Kasi napaka-importante yun as a leader. Okay. Kasi doon ka hinuhulma yung pagiging follower mo din. Kasi sabi nga kanina ni Major Paralag na since we are in the well-structured organization at sinusunod natin yung tinatawag na chain of command or yung true channel. So, pag nandito ka sa level na to, kailangan mong i-follow kung ano yung order ng nasa taas mo. Para sa ganun, yung nasa baba mo is kailangan din mag-follow sa iyo. So, yun. At sabi ko kanina, hindi rin kailangan na matapang ka. Kasi, sa
sa pagiging soldado natin, kailangan natin expected na kailangan nating matapang, no? Sa pakikipagdigma Yes, sa mga kalaban. Oo. Pero hindi naman pala sapat yun para matawag kang talagang Matapang. napakagaling mong leader. Oo. Alam mo kung bakit? Ang pagiging matapang kasi is dapat is may kumbaga is naitatiming siya, no? Kung kailangan na ipakita mo yung tama na yung tapang mo at that very moment din gagawin mo. So yung tapang na yun is gagamitin mo lang yan doon sa mga kalaban, hindi doon sa mga taong pinaglilingkuran natin at saka sa mga kasamahan natin. Bagpos, nandun dapat yung yung kagandahang loob as a leader. Hindi ka lang visionary pero dapat nandoon yung compassion mo. Compassion sa mga tao mo, compassion sa community na pinagsisilbihan mo, compassion sa mga tao na nakakasalamuha mo araw-araw while you are performing your duty. Kasi ang sinasabi ko dito, siguro yung emotional, no, yung emotional na upbringingness mo is kailangan is nasa tama din lang na level wherein pinapakita mo doon na although you are commanding, you have also the heart to your people. Napakaganda. Oo. Oo. Kasi dapat as a leader kasi ikaw din yung tinatawag nilang tatay. Ikaw yung tatay nila. Ikaw yung nagbibigay ng guidance sa kanila. Okay, ikaw yung nagsusupport sa kanila. So therefore, kailangan as a leader, hindi ka dapat kumbaga is nandun yung very approachable ka sa kanila. Kumbaga, you are a model. Yes. Yes. Oo. Para ma-inspire. Yes, para ma-inspire sila. Kasi maganda, you're a leader and then ito yung mga tao mo, napakalaki yung gap. Kumbaga may gap. Oo. So dapat, Nakadetach sila. ito yung ikaw yung leader to, dapat nandito sila, yung mga tao mo. Para you go hand in hand doon sa pagtatrabaho kung ano yung mission na dapat yung gampanan. Saka may pushing factor din. Yes, sa pagiging yes. leader, ano? At saka it's just a matter of parang older brother and a younger brother relationship. Yes. Parang ganon. Brotherhood. So, yes, brotherhood actually. So, ibig sabihin yan, as a leader, you don't claim that you are very sa kanila, no, superior. But then, as a leader, dapat is kailangan is maikwan mo yung sarili mo sa kanila ba, maipantay mo yung sarili nila wherein they can support you. They obey your command. Para ma-gain nila yung ma-gain mo yung obedience sa kasi Saka yan ang yung trust leadership, nila. yung trust. Oo. Yeah. So ganon yung yung pag-describe ko sa doctrine na yun, yung leadership. By example. Yes, leadership by example. Oo, yeah. So yung doctrine na yun ang napakagandang ikukuha natin i-share natin. Ma-emphasize. What we call this, may implement, no? Na-inculcate. Ma-inculcate sa isipan ng mga reservists na napakalaking factor talaga yung leadership. Yes. Okay? Okay. Oo. So, ayun, napakaganda ng sinasabi. Leadership by example. Marami kasing doctrine yan eh. Maraming doctrine. Pero leadership muna. Yun ang kwan kasi. Baka mamaya abutin tayo ng buong maghapon pagka discuss ko yung mga ibang doctrine pa. Yan. Oo. Okay. Sige. So, sige. Alam ko naman na kayo ay dating regular. Oo. So far, bago kayo napunta sa 1502nd, kayo ay unang napunta sa 13, tama ba? Yeah, 1303rd CDC. Oo, CDC. Oo. Sir, ikwento lang natin sa ating mga viewers na mga laangkawal or sa public, ano po yung naging major accomplishments natin doon sa ating pinanggalingan? Yes, nung hinawakan ko kasi yung 1303rd Reserve Infantry Battalion for more than 6 years. And for that for those years, ang 3 beses na tinanghal yan na Best Reserve Battalion Okay. ng RESCOM. Nag-rescom. Okay. Oo. And then
twice din tayong nabigyan ng parangal as the best senior officer of the year sa RESCOM level. So, ang nakikita kong pinakamaganda kasi doon is yung leadership na sinasabi ko sa iyo, yun talaga yung in-apply ko doon na hindi ko tinuring na yung mga yung mga kapwa reservist natin, hindi ko talaga tinuring na iba sa akin. Kapamilya ko sila. So doon, bilang kapamilya, talagang na-develop yung namin, yung camaraderie, yung esprit de corps, yung unity, and the like. So kung ano yung instruction ko, kung ano yung plano, talagang sinusunod nila. That's why napakaganda yung accomplishment ng unit namin at that time. Kasi sabi ko nga, despite of the limited resources, kasi alam naman natin yan sa Reserve Force, pagka napaka-limited talaga yung natin. At yun ay hindi hadlang para magawa namin yung mga dapat namin magawa sa sa pang-araw-araw nating kasi meron kasi tayong misyon na dapat gampanan. Sasagawa. Oo. So, marami tayong naging accomplishment doon. Kaya, kung titingnan, hindi naman ipinagmamayabang. Kung sa more than 6 years ko is, kung sabihin mo na 15 pages nung papel. Ng papel. Meron ganon karami. And to give you some of the significant accomplishment that we have is we were able to acquire more or less 3 million, more than 3 million HADR equipment. So pamamagitan lang yon ng yung magandang partnership namin sa isang religious organization which is the Jesus Christ Latter-day Saints. Napaka-importante yung namin, yung partnership, kasi hindi lang yung HADR equipment na i-provide nila, kundi we were able to distribute wheelchairs, 100 of wheelchairs doon sa mga recipients nung namin. And aside from that, meron kaming mga may mga medical and dental mission na ginanap. And other activities, civilian activities, civic action activities na involve yung mga iba't ibang mga partners natin. So yun yung mga natin. Wow, napakadami. And then, aside from that, sinabayan ko rin yung tinatawag ng mga individual training at saka organizational training ng mga tropa natin. Although napaka-limited yung program training natin, nagawa namin talagang i-train sila sa pamamagitan ng mga in-house trainings. Yan. So in-house trainings, Major Paralag, alam mo naman yan, at wala itong tinatawag nating support, but then nagawa talaga natin yung mga trainings na yan. And masasabi ko na napakaraming training ang ginanap namin, kinandak namin for more than 6 years sa aking panunungkulan. So, kumbaga, innovation and creativity. At Yes. diskarte. Kasi hindi tayo pwede kasi maghintay kung ano ang sasabihin sa atin ng headquarters na ito yung gawin ninyo. So, dapat nandun dapat yung innovativeness. Nandun dapat yung creativity, yung binabanggit mo nga. At saka yung willingness talaga, napaka-importante yun. Passion. So, yes, despite na ito lang yung resources mo, and yet, napakalaki yung output mo. Napakalaki yung output mo dahil nandyan yung mga tao mo na tumutulong sa'yo. And then, this is exactly the model that we are doing now in the 1502nd Brigade. At nakikita na yan ni XO. At nakikita mo paano ngayon yung motivation natin sa mga tao para masuportahan yung mga plano natin. Sige. So, maraming salamat. Mahaba ang listahan ng mga tangible accomplishments ni Sir Nuto. Siguro, in a separate interview, himayin natin yun. Kasi para mas focus sa kanya. Okay? Major Paralag. Kasama kayo. Rick. Sige. Ito, affirmation and
validation dun sa statements ni OIC natin. Totoo yan kasi witness ako or saksi ako nung ako'y nasa NCR-RCDG, siya yung battalion commander ng 1303rd RRIBN. Tama, ikaw yung... During the COVID yung pandemic, nandun si Sir. Yeah. Very supportive sa lahat ng endeavor ng high headquarters. Pag sinabi ng high headquarters na kailangan namin ng manpower, siya mismo ang nagbibigay ng briefing, siya yung umaharap sa tropa. So, ganun ka supportive and committed yung leadership ni Colonel Noto nung nasa 1303 pa siya. And hopefully, marereplicate yan pagdating dito sa ating 1506. Which is, alam ko, garantisado ako na At magagawa. nagsisimula naman na. Oo. Kaya nga, sunod-sunod na yung activities natin. Speaking pala doon sa pandemic and during pandemic, no? So, we devoted around 250 personnel from the 1303rd Raiders of Infantry Battalion. At sila yung nag-secure doon sa mga mga choke points ng mga barangays, mga cities, kanya-ganyan. And hindi ko alam kung saan ako saan ko kinukuha yung tapang ko at kailangan kong mag-ikot at hindi ko inisip na magkakasikit ako kasama yung mga tropa na nandoon. Kasi as a leader, sabi mo kanina, set the example. Yes. So, huwag tayong matakot. Alam natin, huwag tayong matakot na talaga yung yung virus na yan, pero hindi tayo natakot na i-perform yung tungkulin natin kasi kailangan mong ipakita na ikaw leader, nandoon ka sa mga tao mo. Kasi para sa ganun is ma-inspire sila, hindi rin sila matakot na ma-perform yung kasi at that time more or less mga 20 yung na-infect na mga tropa natin. Na-quarantine sila, na-COVID sila. And I don't know kung tinamaan ba talaga ako. Kasi sa totoo lang, siguro talagang ng Panginoon na kailangan na huwag kang tamaan kasi pag tamaan ka, malulumural yung mga tao. Kasi umiikot talaga ako Umiikot talaga ako. Frontline. So tama yung sinasabi ni XO, that time talagang umiikot ako. At hindi ko naman na dapat ipagmayabang yon o hindi ko naman ikwan. Pero ang sinasabi ko lang is, ganon katindi yung operations namin at that pandemic times na. More than 6 months kami talagang nag-operate doon dito sa South Manila. Kaya nga S7, yung isa sa mga motto ni US President, dating US President Kennedy, yung sinasabi niyang, ask not what your country can do for you or to you. Diba? Yun yung sinasabi ni Kennedy. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do to your country. Yun yung pinaka-essence. It's more on the self to contribute or to share. Yes. Not the country Tama yun. to develop. Marami pa, Kuya Ricky, marami pang mga accomplishment, mga significant exploits, kaya nga lang hindi kasi pwede nating Abayan. i-discuss ito ng ganong kahaba kasi more than 6 years yun. Yeah. Marami. So, given that marami tayong mga accomplishments, alam ko na-inspire kayo sa kwento. At saka nakikita mo, naramdaman nyo ngayong dalawa. Paano ngayon tumatakbo yung 1502nd Brigade? And tanungin natin ngayon, itong dalawa nating kausap. Mayroon bang mga gaps o mga challenges ang Reserve Force? At paano natin ito mai-improve? In particular lang muna, siguro sa 1502nd. Ayun, ibalik ko yung sinabi ni Kennedy, yung statement niya na huwag kang maghanap ng pwedeng ibigay ng bansa sa'yo. Personal mo ng parang initiative kung ano maitutulong mo. Kasi yun nga, binanggit ni Sir kanina na limited resources ang sa Reserve Force. And even in the regular force, hindi naghahanap pa din ang regular force ng malaking budget, di ba? So, yun yung isang challenge. Ang dami nating activities sa 1502nd or sa Reserve Force. Ang dami nating gustong gawin. Yes. But paano natin ito i-execute, paano i-implement ito? Because of the challenge na limited yung ating resources. Ngayon,
bagsak yan sa leadership style. Yung innovative na binanggit mo kanina, S7, innovative, at saka diskarte. Diskarte. Diyan mahusay at nakilala ko si Sir Noto. Napatakbo niya ang isang unit at nakuha niya yung mga magagandang accomplishments, score, kumbaga, na ibigay sa kanya because of his leadership style. Yung tinatawag nating engagement. Engagement. Oh, yan. Yung people. People-oriented. With yung religious sector. Kasi yan din yung isa sa mga backbone para makatulong din sa reserve force. Ika nga, ito yung winning factor. Huwag tayong maghanap at magtanong sa ating regular sa ating high red quarters kasi yun nga limited yung ating resources. Magpakandak tayo ng sustain ng sarili nating trainings. Okay? Diskarte na ng ating leader at paano niya ipaliwanag ito sa kanyang mga subordinates. Yeah. Kaya ko tinatanong yan mga kasama kasi mahalaga ito na nalalaman ng atin pong mga kapwa lang kawal. Kasi siyempre hindi lang nag-i-expect, baka ang iba sa atin nag-i-expect na marami tayong resources because talaga by uniform pa lamang napakatikas na pagtiningnan. Pero Pero pagdating sa totoong buhay, talagang nag-i-explore din ang mga sundalo ng mga partnership. Dito din lumalabas yung mga collaboration sa ating mga various stakeholders para makatulong din sa ating pong mga laang kawal, maging sa regular force. Yes, correct. Kasi ang ngayon, ang talagang ng ating armed forces ngayon is yung tinatawag nating imaging. Yeah, public image. Yun nga, ang isa sa kanilang ngayon is yung total world class. Okay? Kasama na yung ating hanay dyan, yung reserve force. Gusto nilang i-professionalize. Okay? Kaya gumagawa talaga ng paraan din yung ating organization, yung ating AFP organization, how to professionalize at talaga yung image ng reserve force ay kapareho, total army. Yeah. Okay? Isang army lang. Isang army lang. Walang tinatawag na regular, walang reserve. Yun ang gusto Mainstream. nila. Pareho. Kung ano ang damit ng ating regular troops, ganun din ang ibibigay sa ating reserve force. Hindi katulad noon na iba, sir, yung ating reservist, BDU, pero yung mga regular, Yes, correct, iba yung correct. uniform. So gusto ng ating AFP na isang Uniform. army lang tayo. Kaya nga uniform. Yes. Hindi uniform. Yeah, kaya yun, gumagawa talaga din. Alam natin na ginagawan ng paraan ito ng ating hierarchy na para mapaganda ang image talaga ng ating AFP organization. Kasama na dyan yung ating reserve force. Correct, oo. So, hindi yung ihiwalay sila. Hindi natin sila i-discriminate. Ay, yung word na discrimination kasi hindi maganda kapag pinag-usapan yung uniform. Yes, kasi kailangan talaga yan ng tinatawag na integration. Integration. Sa training, Yes. sa ngayon kasi inumpisa na natin yan sa sa training. So mayroon tayong mga combined exercises with the other other units. So yun yung napapakita talaga natin na we are we are advancing the reserve force na Kasi kumbaga is dati kasi hindi tayo talaga napapansin. But then sa ngayon, nakita nila ngayon na is a potential force talaga na kasi tayo force multiplier tayo eh. So, ibig sabihin napakaganda na ma-maximize yung natin yung paggamit sa atin. Particularly now that we are shifting from security operations, yung internal security operations to territorial defense operations. Wherein, darating ang panahon na ang reserve component na ang maghahawak ng mga positions na yung mga positions na hindi na masyadong significant sa armed forces. Like for instance, yung paggugwardya ng kampo. Baka darating yung panahon na gano'n na tayo na yung maiwan doon at kasi regular external threat na yung natin external threat na. So there comes a time at yun ang preparation natin ngayon, piniprepare sa atin na there come a time na tayo na ang mag-secure sa mga garrisons. And even tayo na rin mag-augment doon sa mga office functions ng mga units. So ito nga yung pinag-aralan ng headquarters na how they can able to mag-recruit sila ng mga reservists to ikakad nila to perform
office functions para makatipid ang process. Yes. Oh. At hindi lang makatipid kundi ma-concentrate doon sa it is more on the external external operations na yung Correct. gagawin. Oo. Sige, so napakaganda ng discussions natin mga kababayan, mga kasama, mga kapatid na laang kawal, pati na yung mga ibang sibilyan na nakakapakinig sa ating kwentuhan. Ito ho mga kaibigan, ibahagi ito ng 4 na K na aking babanggitin. Ang unang K is kwentuhan. Kwentuhan. Pinagkikwentuhan natin kung ano ang mayroon sa atin. At yung pangalawa sa atin, yung kaalaman. Oo. Kaalaman. Ito yung mga bagay na hindi mo maririnig o makikita kasi walang nagtatanong. Pero kapag may nagtatanong, na ibabahagi ang mga kaalaman. Ang pangatlong K ay itong mga kaalaman na to ay hango sa mismong karanasan. Oo. Na itong karanasan na ito, mahirap magkwento kung wala kang naging karanasan. Mahirap paniwalaan ang sasabihin mo kung hindi mo ito naging tunay na pinagdaanan. Oo. At yung isang K, ito yung dapat na tandaan ninyo sa ating kwentuhan ng kaalaman at mga karanasan. Meron tayo ditong kasayahan na mapupulot. Pag na-share lahat ito, dagdag kaalaman, dagdag inspirasyon, dagdag motivation. Kaya huwag niyong kalimutan yung 4 na K. Mag-subscribe kayo diyan sa 4 na K na yan. Dahil iyan yung magiging tatak ng ating 15 second. No? So ngayon, sa pagpapatuloy, akin lang tatanungin, ano ba yung masasabi ninyong sad moments? Lonely moments sa pagiging laang kawal niyo? Ako kasi very sabi ko nga sa iyo is yung attachment ko talaga sa sa mga couple service natin So ang nakikita kong sad moments doon is siyempre pag yung isang kasama natin ay pumanaw na. So yun yung nakikita kong sad moment kasi ganyan din sa regular. May mga ganyan din na situation na wherein talaga hindi talaga maiwasan na magkaroon talaga ng ganun na mga Incident. sitwasyon. Situation. Oo. Kayo, So sir? yun yung nakita ko na sad moment. Sad moment. Na yung Oo. At hindi natin maiiwasan talaga. hindi maiwasan Oo. yun. Oo. Sa akin, halos wala akong maituturing na sad moments. Puro happy moments. Pagdating Kasi sa volunteer kasi nga, ito'y di ba? volunteerism Volunteer, to oo. Yung yung Walang sayang na oras. the fire of volunteerism nandun So bakit ka malulungkot, bakit ka maging sad nagvo-volunteer ka Yeah. dapat kabaliktaran. Dapat kabaliktaran. Happy moments. Happy moments Happy palagi. moments. Okay. Sige. Pag-usapan natin ngayon yung mga natitira nating oras, itong mga plano natin sa 15 second. Sir Noto, baka pwede natin pahapyaw na mabigyan ng ano ba yung strategic points of action or plans na po pwede natin maibahagi for 15 second. Yun na nga yung pag-upo lang diyan sa sa unit na ito. At nakita yung introduce ko diyan na yung tinatawag nating Warfighting Development Training Program, both officers and the enlisted personnel. So itong mga training na gaganapin natin for the next couple of months, ito ay kabahagi ng tinatawag nating program, yung development program. So, kasi next year, talagang ipupull blast na natin yung wherein magkakaroon tayo ng mga activity like CPX, StaffX, okay? And other demo capability na wherein talaga masusukat natin yung kakayanan ng bawat isang opisyal at saka yung mga kanyang mga tauhan. So yun yung mga natin sa Future when it plan. comes to training. Yeah, training. Sa naman sa civil military operations naman, yung tinatawag natin na operations other than war, na wherein talagang dito tayo talagang nagbibigay ng mas higit na importansya sa ngayon. Okay? Kasi sabi nga natin is
yung binabanggit kanina ni Major Paralag na yung image, no? Yung reputation dapat ng armed forces is manatiling nandyan, mataas ang tingin ng mga tao, mabango ang tingin ng mga tao, at saka yung trust rating, ma-maintain yung taas niya. Oo. Kasi tayo ay nag-represent, bagamat tayo nasa reserve force, sabi niyo sa akin kanina na we are wearing the same uniform, so walang tinatawag na yung distinctiveness, wala. Kasi parehas eh. Kaya nandito tayo ngayon at pinapaigi natin talaga na magampanan natin yung mga CMO activities natin for the next 2 to 3 months. We are continuing the effort, the intensive effort. At nakikita nyo naman, at sinabi natin na ganito, XO, nakikita mo naman na S7, magtataka na lang tayo, bakit magagawa natin? Kasi nga, sabi ko nga, yung limited resources. So, kasi nandyan yung yung willingness, nandyan yung talaga natin sa taas, yung paghingi ng tulong sa taas sa ating ama, at sinasabi nating gabayan mo kami kung saan tayo pwedeng makakuha ng ganitong mga resources, at itinuturo naman niya kung saan tayo pwedeng makakuha ng mas yung sapat na resources para masuportahan yung activities. So for the next next 3 to 4 months, ganito pa rin yung gagawin natin. Kaya nakita nyo ngayon, itong May, last May, until now, talagang grabe ang natin ngayon, activities natin. Nakita nyo yung dalawa. Makita natin yan. So far, gagawin natin yan. We will maintain yung effort. We're going to press the momentum. Yun ang tinatawag na natin. Yun ang determination. Yung constant determination, nandun palagi sa atin. Ayun, no? Napakaganda ng mga future directions na binabanggit sa atin ng ating commander sa brigade. Siguro ito, may kinalaman ito kasi marami tayong gustong puntahan ng mga kuning mga reservist, ano? Oo, siguro Major Paralag, paano ba maging AFP Reserve or Army Reserve? Okay, meron tayong different sources of reservists. One is yung mga graduate ng MNSA, yung mga directors, etc. sa different of both private and public offices. May level yan na para ikaw ay sponsoran na maging MNSA student. So isa yan. Tapos isa sa pinaka magandang pagkukuhanan ng ating reservists ay yung ating ROTC. Yan. Wherein produkto tayo dyan sa ROTC. So yan. Pagka-graduate mo dyan ng basic, ikaw ay i-issuehan ng enlistment order as reservist. Ngayon, kung gusto mong mag-officer, you need to undergo yung advanced military training. And then, magiging commission officer ka. And meron pa tayo, yung ginagawa natin ngayon, yung SBCMT, Special Basic Military Training. Ganun. And then BCMT rin. Okay? Ang alam ko kasi sa SBCMT, sponsored or may support galing sa mga LGUs. Okay? Yung BCMT, direct yan sa ating organization, sa HEP organization. So, yun yung ating pinagkukuhanan. Ngayon, meron tayong ginagawang reservists. We are recruiting yung mga professionals. Yes. I think that is Group 4. Pagdating sa sa reserve natin, force recruitment. So, yung mga doctors, master's degree, in different professions, pwede silang magpa-commission. So, magiging officer sila. Isa nga, yung sinasabi mo, yung in-avail mo. Kaya ikaw ay naging commission officer sa AFP. So, yun yung mga sources natin. And, meron tayong tinatawag na PAARU. Yung nagpapa-affiliate sa atin. Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Yun. Isa sa atin ay yung Arms Corps. Okay?
So, Oo. yan yung ating yan yung mga sources ng ating mga reserve force. At saka yung mga elected officials natin. Elected officials. Elected officials. Yeah, automatic Oo, yan. like yung mga senator. Yeah, Yes, si yes. Pacquiao, isa ako sa nag-facilitate Oo. ng documents niyan para maging commission officer at when he was still a congressman. Yan, okay. So, dalawang natitirang tanong lang. Kung may nagnanais na magpa-commission o maging reserve, saan pupunta? Pwedeng-pwede yan sa nearest CDC o Community Defense Center ng ating RCDGs. Nakakasakop Okay. sa Kung kanilang NCR, sa NCR, meron tayong naka-station yung ating RCDG sa Fort Bonifacio. Sa NCR RCDG, merong 5 CDCs. Na-clustered yan. 13 offers yung Kamanava. Kamanaba. Okay? Kamanava, Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela. 1302nd, the entire Quezon Quezon City. City. Yan yung ating unit. Oo. 1303rd, Mapapamunlas. Oo. Mapatapamunlas. Yan yung pinanggalingan ni Sir. Muntinlupa, Pateros, Pateros, Tagig, Las Piñas. Las Piñas. So, yan. Muntinlupa. Makati. Makati. Yan ang area. And then 1304th, the entire Manila. Manila. 1305th, yun, Mapapasan. Diba, yun, Mapapasan. Mandaluyong. Marikina, Marikina, Pasig, Pasig, and San Juan. San Juan. Yan yung pwedeng puntahan ng ating aspirants o yung nagnanais na maging reserve Ayan. force. So, dyan tayo pupunta ha, kung nagnanais na maging reservist o maging member ng Laangkawan. Final message na lang po, at kulang na tayo sa oras. Final message na lang po para sa atin pong mga Laangkawal, sa mga mensahe natin sa pangkalahatan. Nananawagan ako sa mga kapwa Pilipino na kung meron kayong pagkakataon na mag-join sa Reserve Force, please huwag kayong magkatubili na magpunta sa mga himpilan na aming nabanggit para sa ganon is magkaroon kayo ng tsansa na makatulong sa ating bansa. So, yun lang po. Okay, sa akin naman, balik ko, gusto kong banggitin uli yung binanggit ko kanina, yung famous statement, motto, I think, ni dating presidente ng Estados Unidos, si Kennedy, ask not what your country can do for you or to you, ask what you can do to your country. So kung nagnanais kayo na magsuot ng ganitong uniforme, sumapi kayo sa tinatawag nating Laangkawan at binanggit ko na kanina kung saang CDCs kayo pwedeng mag-report or pumunta para mag-submit ng inyong aplikante o yung mga documents at welcome kayo sa atin, sa lalong-lalo na dito sa Quezon City. At unang-una, nagpapasalamat din ako dahil nakabahagi ako ngayon dito sa Brigada Eskwela. Ito ay isang noble activity led or initiated by our Department of Education, DepEd, na taon-taon ginagawa ito upang sa ganun, yung ating mga kabataan, yung mga nagsisipag-aral dito ay matamasa nila yung isang magandang environment, malinis na kapaligiran, conducive to learning, at isa rin ito na paraan para ma-enhance yung tinatawag nating community engagement. Kasi hindi lamang DepEd ito, katulad ng ginagawa namin, tumutulong ang ating armed forces dito sa schools o sa lahat ng eskwelahan na linisin at kung anong pwedeng maitulong at mag-inspire din dahil sa ganitong pamamaraan, ma-inspire namin sila dahil nakasuot kami ng sagradong damit at maari silang maengganyo din, ma-encourage na mag-join. At isa pa, para sa ganun, ma-instill pa rin yung tinatawag nating bayanihan spirit. Kasi yun yung parang nawawala na sa ating panahon ngayon, yung bayanihan spirit. At ma-unify yung community natin. Ito yung paraan para magkaroon ng tinatawag nating total development sa ating bansa. Maraming salamat sa Carlos P. Romulo Senior High School. At kanina nga, na pagpasok namin dito sa eskwela nito, nakita namin sa bulletin board yung isa sa pictures doon na nakasuot ng military uniform. Ayun pala, si Carlos P. Romulo pala yung nandun sa ano na yun. Kaya maraming salamat sa Carlos P. Romulo at naging bahagi kami
sa inyong taunang Brigada Eskwela. Maraming salamat. Maraming salamat, SMN. Okay, so napakinggan natin yung kanilang mga kwento sa buhay, mga kaalaman sa pagpapractice, maging sa civilian man o sa pagiging uniformado. At nalaman din natin kung anong naging karanasan nito sa kanilang paglilingkod sa ating bayan. At alam ko, nasiyahan tayong lahat, no? Na mapakinig o mapakinggan ang kanilang mga kwento. So, sa pagkakataong ito, kami po ay magpapasalamat sa lahat po na bumubuo ng ating pong Armed Forces of the Philippines. No, yung tatlo ho na core ng EFP, yung Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force. Okay. At sa bahaging ito ay atin pong pasalamatan din ang bumubuo ng Reserve Force, no? Yung ating RESCOM, Philippine Army, at siyempre yung ating NCRDG or NCR-RCDG, ano? NCR Regional Community Defense Group, at lahat po ng mga community defense centers sa buong Pilipinas at dito sa Metro Manila. At ang atin pong brigade, no, sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Noto, and ang ating pong deputy, no, si Lieutenant Colonel Camba, at maging ang lahat ng officers, no, ng brigada, at maging sa ating batalyon hanggang sa company level. Maraming salamat, ano? At hindi natin kakalimutan siyempre pasalamatan ang host nitong Brigada Eskwela ngayon sa pagpapatupad ng mga guidance ng ating Department of Education, ang principal ng Carlos P. Romulo dito sa Quezon City Senior High School, ano? Carlos P. Romulo Senior High School, si Sir Percival Regenio, no? At lahat ng kanyang mga kasama na bumubuo dito sa kanilang tanggapan. Maraming salamat at sa lahat po ng mga reservists na dumalo at hindi dumalo. Magsama-sama tayo sa mga ganitong mga okasyon at wag ho natin hayaan ang ating bansa ay mapag-iwanan. Panahon na para magtulong-tulong, panahon na para magkaisa, sama-sama sa isang adhikain at isang hangarin. Sabi nga, ang uniforme ang ating magiging sandalan. Sa pamamagitan ng uniforme, tayo ay unity o united sa ating mission, sa makatulong sa ating bayan. At nakalimutan ko, siyempre, batiin ko at isama natin, no, pasalamatan ang walang sawang pagsusuporta ng ating CDC Director, Community Defense Center Director ng 1302nd, si Lieutenant Colonel Colonel Vigo, no? Isang ating group commander. ang ating group commander, ano? Ng ating Colonel Ferdinand Regiga. si Ferdinand Regiga. Regiga, ano? Yung ating group commander, NCR. So, oo. Maraming salamat sa iyo, sir. And then yung ating butihing commander ng RESCOM, si Major General Ramon P. Sagala. Tama. Pasalamatan natin kasi lahat ng ito kailangan natin i-acknowledge dahil kung hindi dahil sa kanila, sa kanilang mga guidance and inspiration ay hindi ho tayo magiging ganito din kaaktibo. So, salamat sir, Major General Ramon Zagala, ang ating pinuno ng RESCOM Philippine Army. At saka yung ating Army Chief, si Lieutenant General Roy Galido. Yes sir, oo. Ang ating Philippine Army Commanding General. Tama. Oo, si Lieutenant General Galido, no? Ito ay bumisita sa amin kamakailan dyan sa foundation. At sa kanyang mga kwento, kami po ay na-inspire sa iyo, sir. And of na course, patuloy nyo kaming sinusuportahan. And of course, ang ating AFP Chief of Staff, kailangan din nating batiin. Oo. Sige. Kayo na, sir. Ang bumati. Gusto kong batiin ang ating butihing AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. Oo. Philippine Army. Yan. At siyempre, ang Secretary ng National Defense, no? Si Secretary Gibo Chudoro. At maging sa lahat na po Baka ng bumubuo. magtatampo si Presidente niyan, batiin din natin si Presidente. Well, mga kaibigan, si President Bongbong Marcos ay isa rin pong
sundalo. No? Yes, Isa din pong actually, ano siya, langkawan. Our Commander-in-Chief, President Bongbong Marcos. Maraming pong salamat sa patuloy nag-train niyong din siya. Nag-train din siya sa elite unit natin, yung Scout Ranger at yung Special Scout Ranger. Forces. Oo. At maging, ang alam ko, si BP Sara, siya din ay reservist. Yes, si BP Sara. She is a colonel in the reserve force. Kailangan din natin batiin yung ating yung staff J9. Oh, yan. J9. Yung in charge sa ating reserve force Yes. development. Si General, yung nakasama ko ito nung siya ay nasa NCR JTF at siya yung nagmamando sa amin during the time na may COVID. Siya yung ground commander noon ng at siya ngayon ay na-designate, na-install and na newly confirmed na Brigadier General Sir Dopiag. Wow, General congratulations. Dopiag, maraming Oo. salamat. So sa lahat na, Batiin si NCRCOM commander, si Brigadier General Eric Bacaambak. wow, okay. Philippine Navy Marines. Philippine Navy Marines, ano? So, lahat na po. And of course, yung G9 natin na Philippine Army, baka mamaya Okay, sama na natin. Baka makalimutan natin sila. Sige, sama si natin. Colonel Bautista. Colonel Bautista, sir. J9. Alright, so lahat na po, no? Maging yung mga senators natin na mga reservist, pati yung mga congressman na reservist, sana po, mapansin nyo ang ginagawa ng ating mga laangkawal at maging kayo mismo ay maging kabahagi nito. At sa lahat po ng mga umuupong officials sa hanay ng national government at maging sa local government units, kung kayo po ay bahagi ng laangkawal, sama-sama tayo. Yung togetherness, we can achieve peacefulness and development of our nation. Happy Independence Day po sa ating lahat at mabuhay po ang laangkawal. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. Ha? Sakto talaga yan. Patay mo na. Oh.